Dahil marami tayong napupuntahan lately at marami din tayong mga bagong taong nakikilala, meron akong isang bagong kaibigan na habang nakatambay kami, ang sabi niya, nahihilo daw siya kapag kumakain siya ng crispy pata. Incidental lamang ba ito o talaga bang mayroong mga taong nahihilo sa pagkain ng crispy pata? Kung meron man, anong dahilan? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Ang crispy pata ay kilalang-kilala dito sa atin sa Pilipinas. Pwedeng inuulam sa kanin, pwede rin namang pulutan. Best na isinasawsaw yan sa suka, pwede rin dagdagan ng toyo at sibuyas. Pinakukuluan at dini-deep fry, ang ending, isang masarap at malutong na maaaring pagkaguluhan ng buong pamilya o barkada sa handaan. Ang isang serving niyan, around 4 grams, pwedeng makapagbigay ng 429 calories, 4 grams of carbohydrates, 54 grams of protein at 20 grams of fat. Yung saturated fat na makukuha dito around 6 grams, 185 mg ng cholesterol, 3,700 mg ng sodium, 1,000 mg ng potassium. Mayroong ilang mga vitamins at minerals pero kung titingnan natin, baka yung kaibigan kong nahihilo kapag kumakain ito, totoo nga dahil dyan. Pwede kasi na tumataas ang blood pressure kapag masyadong mataas ang intake ng sodium. Kung titingnan natin, sobra-sobra sa allowable limits nating mga Pinoy ang sodium content na makukuha natin mula sa isang serving ng crispy pata na na-discuss naman natin kanina. Para sa figures, ang allowable limit lamang po natin ng sodium per day ay around 2,000 mg or 2 grams. Pero 3.7 grams or 3,700 mg ng sodium ang makukuha natin sa isang serving ng crispy pata. Ibig sabihin, more than 150% ng daily values ang maibibigay natin dyan. Pero hindi pa tayo tapos. Bukod pa dyan, halos kalahati na ng allowable limits natin ng dietary cholesterol ang makukuha natin mula sa isang serving ng crispy pata. Kung isasama pa natin ng ibang nakakain sa bawat araw, maaari talagang magkaroon ng sintomas ng pagkahilo. Tandaan na isa sa mga sintomas ng pagtaas ng blood pressure at blood cholesterol ay ang pagkahilo. Kaya mainam na nagpapacheck up kayo sa inyong mga kaibigang doktor o mga kakilalang doktor, lalo na kung meron pang ibang mga sintomas tulad ng pananakit ng ulo, pananakit ng dibdib, hirap ng pag-ihi, pananakit ng batok at iba pa. Mainam din po na nagpapacheck kayo ng lipid profile upang malaman natin ang levels ng taba sa katawan. Kasama dyan triglycerides, yung total cholesterol, good and bad, at saka this way, malalaman natin objectively kung tumataas nga ba ang inyong mga blood titers dahil ang hilo ay hindi lamang po basta-basta sintomas. Meron ding iba pang dahilan ng pagkahilo tulad ng mga neurologic causes tulad ng migraine, vascular diseases, ophthalmology katulad ng mga refractive errors, o kailangan po ng pagsasalamin o mali na yung grado ng salamin ninyo. Pwede ring otolaryngologic, pwede pong dahil may trauma sa tenga, may tumor, mayroong simpleng problema sa loob ng kanyang middle ear to inner ear, at pwede rin naman po na psychogenic o may problema sa kanyang mental health. Kapag kaganyan, pinakamainam talaga na magpapatingin agad kayo sa inyong mga doktor nang sa ganoon ay ma-identify po natin kung bakit pa nakihilo ang isang tao dahil yung tamang diagnosis ang magbibigay sa atin ng tamang clue kung ano nga ba ang tamang treatment para sa mga sintomas na ito. Treat the root cause, sabi nga ng karamihan. At ayun, isa ko pa nga po parating sinasabi, ayaw na ayaw kung nagkakasakit kayo. Kaya naman naririto pa rin po ako sa harapan ninyo at sa huli, ano't ano man ang mangyari. Tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you later sa episode. Ingat!